Humigit kumulang 3 oras na biyahe ang binuno ng grupo ng 39 anyos na si Lani mula sa Cavite patungo sa lungsod ng Baguio. Mabilis na raw ito kung ikukumpara nila sa iba nilang mga biyahe dahil hindi sila naabutan ng mabigat na daloy ng trapiko sa kanilang ruta. Pero kung ang kalagayan raw ng trapiko sa kanilang lugar sa Cavite ang tatanungin, halos usad pagong daw ang mga sasakyan sa kanila. Usually, matraffic talaga eh. Kahit yung anong araw, traffic talaga sa Cavite. Lalo na pag on the way papuntang Maynila, pwede yan, walang traffic doon pag linggo. Pero pagdating ng Friday, uwian kasi ng mga tao papuntang Maynila. Sobrang traffic. Magiging malaking tulong raw sana kung magiging mas marami pa ang mga proyekto ng gobyerno para rito. Yung tren na ginagawa nila papuntang Bacoor, siguro pag natapos yun, mabilis ang biyahe. Ganun lang. Tapos Mababawasan din yung traffic at saka yung hassle sa mga tao nagko-commute. Ito ang nais matugunan ni PBBM sa kanyang pagpapagawa ng mga proyekto sa transportasyon. Ilan dito ay ang Metro Manila Subway at iba pa. Katunayan nga po ay nagkaroon po kami ng meeting with DOTR Secretary Vince Tison. Ito po ang kanyang mga proposed programs. Okay, kabilang po dito sa kanyang mga nabanggit ay ang magkakaroon po tayo ng Metro Manila Subway. Ongoing na po itong project na to, yung Metro Manila Subway Project. North-South Commuter Railway Project at EDSA Busway Project. Magkakaroon din po tayo. As of now, meron po tayong Cebu Bus Rapid Transit at ang Davao Public Transport Modernization. Ang mga proyektong ito raw sa infrastruktura ng transportasyon makakatulong hindi lamang sa paglago ng ekonomiya, kundi gayon na rin sa pagpapahusay sa kaligtasan ng mga biyahero. Nabanggit po nila, magkakaroon pa rin po tayo ng katulad ng ganyang estasyon. Dito po sa Ortigas Station, Asiana EDSA Bus Station at so far yun po. Ito po ay may kaugnayan sa kasunduan po ng DOTR at SM Prime Holdings. So asahan po natin ang mas magaganda pa pong istasyon. Ang kakabukas na SM North EDSA Concourse at Busway Station sa Quezon City ay panibagong oportunidad daw para sa mas ligtas, accessible, maaasahan at abot kayang transportasyon para sa publiko. Mas marami pa pong proyekto maliban sa aking mga nabanggit. Ang mga proyektong ito, balak din isagawa ng gobyerno sa Cebu at Davao gaya ng Cebu Bus Transit at Davao Public Transport Modernization. Iniutos na rin ng Pangulo sa DOTR na pabilisin ang pagtapos sa mga proyektong pang-infrastruktura. Vanessa Bugtong, RNG News.